Nabalot ng haze o manipis na ulap ang iba't ibang bahagi ng Cebu na inuugnay sa kombinasyon ng mataas na temperatura, matinding init at kawalan ng ulan at pagtaas ng polusyon sa hangin. Ipinaliwanag ni Engineer Oscar Tabada, dating Visayas Director ng Pag-asa, na normal ang ganitong kondisyon tuwing tag-init o dry season, kung kailan halos walang ulan at tumataas ang temperatura. Dahil dito, mas nagiging kapansin-pansin ang haze, lalo na sa mga urban na lugar tulad ng Cebu. Sa panayam ng Bombo Radio News Team, sinabi niya na tuwing Abril at Mayo, karaniwang tumataas ang temperatura habang bumababa ang ulan, na nagre-resulta sa pag-ipon ng mga pollutant tulad ng usok mula sa sasakyan, sigarilyo at iba pang pinagmumula ng polusyon sa kapaligiran. Ipinaliwanag din niya na ang maliliit na partikulo o alikabok sa hangin ay hindi agad na iaakyat sa mas mataas na bahagi ng atmosfera dahil sa mahina at mabagal na paggalaw ng hangin. Dahil dito, nananatili ang mga ito sa mababang antas at nagmumukhang haze o manipis na ulap. Dagdag pa nito, ang kawalan ng ulan ay pumipigil sa natural na paglilinis ng hangin dahil walang sapat na pag-ulan na maaaring maghugas o magpababa ng mga pollutant sa lupa. Dahil dito, patuloy na bumababa ang kalidad ng hangin sa iilang lugar, kabilang ang Cebu City at iba pang bahagi ng Central Visayas. Binanggit din ni Tabada na kahit may hanging amihan, hindi ito sapat ang lakas upang ikalat ang naipong polusyon. Kaya nanatiling makapal ang hangin lalo na sa gabi at madaling araw. Dahil dito, hinikayat niya ang publiko na mag-ingat, lalo na ang mga may sakit sa baga tulad ng hika at umiwas sa mga aktibidad na nakakadagdag ng polusyon sa hangin. Nagbabala rin siya na kung mapapatuloy ang mainit na panahon at kakulangan ng ulan, posibleng lalo pang lumala ang haze sa mga sumusunod na araw. Dito sa Cebu ngayon, we have experienced a very dry. So, we have experienced haze during morning and also in the afternoon dahil sa mga sulog, maraming mga pollutants dahil sa itong mga factories o sasakyan, nagka-contribute yan, magkaroon tayo sa tinawag na haze. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!